Anyari kay Senador Raffy Tulfo. Galit yarn. Ako, nag-viral po ang video na yan na ginawa po ni Senador Raffy Tulfo. Kasi ang sabi ng iba, kabastusan daw ang ginawa ni Senador Raffy Tulfo sa deliberasyon ng budget sa DepEd. Nako, kasi yung binagsak po niya dyan, mga listahan daw ng mga nagre-reklamo sa kanya. Ang tanong, dyan ba ang tamang lugar para ibagsak sa sahig po yung mga listahan? Nako, parang mainit ang dugo ni Senador Raffy Tulfo dyan sa DepEd. Bakit kaya? Alam nyo ba kung bakit? Nako, nakaraan po ay sinagot na po yan ni Vice President Sara Duterte nung nagkatanungan po sila about po pa rin dyan sa PTA na yan. Ay sinagot po siya. Ang pagkaalala ko, sinabihan siya na gumawa siya ng batas. Siyempre, senador siya. Pwede naman yatang gumawa siya ng batas na talagang higpitan yan at ipagbawal talaga yan, yung PTA na yan. Pero mas maganda panoorin po natin yung video at kayo na pong humusga kung nasa tama po si Senador Raffy Tulfo yung ginawa niya. At sinagot naman yan, pinaliwanag naman ni Senador Pia Cayetano. Pinaliwanag naman niya kung ano yung nasa batas. Ewan ko lang ba kung naintindihan po ni Senador Raffy Tulfo. Ito ang video. Look at PD 603, ma'am. I'll give you a minute. PD 603, December 10, 1974. It is a forum being provided by the law para yung mga magulang at ng mga estudyante at guro ay magkaroon ng pagkakataon mapag-usapan yung welfare ng mga estudyante. Yung pong pinakabuod. Never doon sa PD na yan did mention na pwedeng mangolekta ang PTA ng contribution o collection para sa mga proyekto ng anumang mga proyekto sa isang eskwelahan. Yes. Mr. President, I will respond to his Honor's observation on the definition of PTA. Umpisahan ko po kung ano tong PD 603, no? This is the Child and Welfare Code. Familiar po tayo dyan. It's basically a law that governs, is meant to protect children. And Section 77. Section 77, just to be clear, malawak ho itong batas na ito kasi ito din ho ang naging foundation ng Foster Care Act na naging basis ng mga amendments natin on foster care laws. It's a very general law, quite detailed, no, in various ways of protecting children. So there is a section on home and school, chapter 2 po ito. And Article 77, as his Honor correctly points out, mentions Parent-Teachers Association. It states every elementary and secondary school shall organize a Parent-Teacher Association for the purpose of providing a forum for the discussion of problems and their solutions relating to the total school program and for ensuring the full cooperation of parents in the efficient implementation of such programs. All parents who have children enrolled in a school are encouraged to be active members of its PTA and to comply with whatever obligation and responsibility such membership entails. Parent-teacher associations all over the country shall aid the municipal and the local authorities and school officials in the enforcement of juvenile delinquent control measures and in the implementation of programs and activities to promote child welfare. Mr. President, in response to His Honor's concern or conclusion that the Parent-Teachers Association do not have the authority to collect. Tama ho, no, sir? Mr. President, that is the question, no? That the Parent-Teacher Association, by definition here in PD 603, do not have the authority to collect. That is the question, Let correct? me rephrase what I said. Mr. President, Your Honor, I want a clear definition in our law that states that the PTA is allowed to collect contributions, voluntary or otherwise. Saan po sa ating konstitusyon, saan po sa ating batas. Yun po gusto ko para maging malinaw po sa ating lahat. Yes, Dapat po understood. nandito, meron po ba? In fact, ang nakita ko lamang po, definition ng PTA, which is, sabi mo, very vague, general, is PD 603, pinakamalapit. However, dito sa PD 603, hindi po sinasabi na ang PTA ay binuo para mangolekta sa mga estudyante, ang mga eskwelahan. Mr. President, Your Honor, Madam.
Mr. President, I just needed to confer with DepEd if tama po ang intindi ko. So in Article 77 of PD 603, which I had just read into the record, as I said, it states there that that every elementary school shall organize ito nga hong PTA relating to the total school program to ensure full cooperation of parents in the efficient implementation of such programs. To address, they are meant to create a forum to address the problems and the solutions. So the practice of DepEd has been to support to allow the PTA to follow the mandate of Article 77, and if they need to raise funds to be able to address these problems and solutions, including the implementation of the programs, then they are governed by their own guidelines in implementing those programs, sorry, Mr. including President. yung at tapusin ko lang po, Sige po. including yung fundraising. Yan po ang naging practice ng DepEd since 1969 po. Practice is different from what the law says. You can practice anything you want. Pwede mag-practice ang DepEd. Lahat ng klaseng practice na gusto nila. Pero dapat nandoon sa batas. Pero kung wala sa batas yan, then yung practice na yon ay labag sa batas. There is actually, Mr. President, no prohibition. Sinabi mo kasi, Madam, fundraising. So pwede mag-fundraising ang DepEd. It's been a practice through the DepEd, magkakaroon silang fundraising under PD 603. Pero, Mr. President, Your Honor, sa PD 603, wala talaga ako makita rito, kahit na letter by letter, tinitingnan ko, wala talaga nagsabi rito na pwede mag-fundraising, na pwedeng humingi ng contribution, humingi ng tinatawag na voluntary contribution. Wala talaga. So it seems to me na yung DepEd ay gumagawa-gawa ng sarili nila ng guidelines sa isang batas. Gumagawa sila ng sarili nilang IRR. Mr. President, I'll go back to what the Republic Act states. It prohibits collection and contribution from students. And so the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines wherein contributions among the parents are allowed. So to be clear, just to be clear, Mr. President, importante po na maliwanag yung pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating kasamahan. Bawal talaga ang pagkolekta sa estudyante, and that is being honored by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga yon. Bawal. But, so kung bawal po, bakit po correct. nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po sa mga Mr. hirap? President, I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala po silang collection sa estudyante. Ang meron, so that we can identify the issue. I beg to disagree, ma'am. Ito po, lahat naman nagsumbong sa akin. Sir, the issue, I don't These are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas, na kung saan sila po ay sapilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan, na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Yes. Mr. President, first of all, may I request that that list is submitted I'll be so more than that happy to we give it can to you. give it to DepEd, kasi I believe they have committed in the hearing pa lang na any violation po, iimbestigahan naman po nila. They made that commitment po. The only item left for the discussion on the floor right now is yung authority mismo ng PTA. So any direct contribution o collection sa estudyante, talaga hong iimbestigahan nila. So tama, ang pagkaintindi ko, Mr. President, sa issue is, so si PTA ba pwedeng mangolekta? And ang sinasabi po sa atin ng DepEd, the policy since 1969 has been to recognize the PTA's authority to decide among themselves. They have their own rules, they have their own guidelines
to do their fundraising, that is a generic term that I'm using, among the parents. Hindi to sa bata, hindi apektado yung pagpasok ng bata, hindi apektado ang grade ng bata. Bakit ginagawa ng parents yun? Kasi kulang ang pondo. Yung sinabi ng ating kasamahan na nasa MOOE yan, meron yan pambili ng electric fan, idagdag ko na rin doon, ano yung mga kakulangan, di ba? Yung pagpaganda ng garden, driveway, entrance, kung ano pa man. Lahat naman po yan nilalagyan ng MOOE. Pero if I may call the attention of our chairman, talaga naman wala na ho tayo, nagbibigay ho tayo ng maraming pondo, but hindi ho talaga nakukumpleto, no? In fact, ako na magsasabi, because baka may magtanong, yung mga repairs, no? Pagpalagay mo ng may electric fan dun sa loob ng classroom, o di kaya yung picture na pinakita ni Senator Bongo, medyo bumagsak yung kisame, lahat po yun falls under repairs of basic facilities. Pero, natanggalan po yan ng pondo, nailipat po sa ibang pondo yan, hindi ho ng Senado. So may mga issue pong ganyan. I think I want to assure our colleague that hanggat makakaya, sinusuportahan ng ating chairman yung ating recommendation to increase the MOOE. So that basic principle, I think everyone in the Senate supports his honor na mapondohan sana ng lahat na yan. So, remaining na lang po yan kung ano ho, hanggang saan ang kakayahan ng PTA to among themselves decide to fundraise parent to parent. I cannot add to my answer kasi yan po ang policy. Hindi ko naman ho kayo bobolahin, Mr. President, na iba yung policy. Yan po ang policy na ginagamit po nila. So kung may recommendations, suggestions ang ating kasamahan, this representation is happy to relay at nandito naman ang DepEd para pakinggan ang mga suggestion ng ating kasamahan. Thank you, Mr. Naku. Akala ko nasa ano lang nasa Rafi Tulfo in action lang kaya siguro nag-react po yung mga nakapanood niyan, nababastusan, pero ewan, sa tingin nyo, nasa tama ba ang ginawa po ni Senador Rafi Tulfo? Pero maganda po yung maganda po yung sinabi sa kanya nakaraan pa about dyan sa PTA. Gumawa na siya ng batas, higpitan niya na pagbawal po talaga. Kasi kagaya sa paliwanag po ni Pia Cayetano, case-to-case basis naman yan. Sample sa eskwelahan po. Kagaya niyan, may nasirang electric fan. Hintayin pa yung budget sa gobyerno, galing ng gobyerno para maayos yung electric fan. Kung kaya naman, di ba, kaya naman ng mga magulang. Kasi mayroon tayong mga mababait na magulang na nakikisama po sa mga teachers para makatulong. Pero, ewan ko lang kung ano yung tamang gawin nila dyan. Kasi, parang lumalaki po ang issue dyan sa PTA na yan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.